Dear Miss Callie, tawagin niyo na lamang ako sa palayo kong Boyet. 22 taon pa lamang ako noon. Simpleng binata mula sa probinsya. Sanay ako sa hirap, sanay sa payak na pamumuhay, dahil ako'y anak ng isang magsasaka. Elementarya lang ang natapos ko, dahil sa hirap ng buhay, nagpasya akong magtrabaho na lamang sa murang edad ko noon. Sa liit din ang kita sa trabaho ko doon bilang isang kargador sa palengke, sa aming bayan, nagpasya akong lumuwas at makipagsapalaran ng buhay sa Maynila. Dala ang isang bag at malaking pangarap na makahanap ng matinong trabaho para makatulong sa pamilya. Hindi madali ang buhay sa syudad, kaya't kahit anong klaseng trabaho, basta't marangal, tinatanggap ko noon. Isang umaga, habang naglalakad ako papuntang tindahan, napansin ko ang karatula sa isang poste. Wanted, houseboy sa San Lorenzo Village. Mataas ang sahod at libre lahat. Napaisip ako, houseboy. Hindi ko pa nasubukan yun. Marunong naman akong maglinis at gumawa ng iba pang gawaing pangbahay. Tama, susubukan ko maging houseboy. Kesa naman dito, sa pansamantala kong pinapasukan, pagkain man ay akin pa rin. Kaya't kinuha ko agad ang number ng nakapaskil at tinawagan. Sumagot ang isang boses ng babae. Pinapunta ako sa isang residential address para daw ma-interview ako ng mismong amo. Kinabukasan, maaga akong nagbihis. Naka-polo shirt akong puti at pantalon na medyo kupas, pero hindi naman lukot. Kinakabahan ako habang naglalakad papasok sa isang malaking subdivision. Hinarang pa nga ako sa main gate. Malalaki ang bahay, puro mamahali ng mga nakaparadang sasakyan. Nanliliit ang pakiramdam ko dahil mataas ang estado ng pamumuhay ng mga naninirahan dito. Nang marating ko ang address na sinasabi ng babae, natulala ako. 3 palapag at moderno ang disenyo. Maganda at malinis ang hardin. Pagkapindot ko sa doorbell, pinapasok ako ng isang kasambahay at pinaupo sa napakalaking sala ng bahay. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko ang mga yabag na pababa. Doon ko nasilayan ng babaeng hindi ko inakalang magpapabago ng takbo ng buhay ko. Si Bianca. Mga 32 anyos siguro siya. Maputi, makinis, halatang alaga ng spa ang katawan. Ang suot niya'y simpleng bestida na kulay beige. Lalong tumingkad ang kaputian ng balat nito. Litaw ang karangyaan at ang ganda ng hubog ng kanyang katawan. Nakangiti siyang tumingin sa akin, pero ramdam ko ang matalim niyang mga mata. Ah, ikaw si Boyet? Tanong niya. Opo ma'am, ako nga ho. Nahihiya at kinakabahang sagot ko. Umupo siya sa harap ko. Bata ka pa? May experience ka ba sa pagiging boy? Napakamot ako sa batok ko. Ang totoo ma'am, wala pa ho eh. Pero marunong naman po akong maglinis ng bahay at mga iba pang gawaing bahay. Masipag ho ako at hindi ako mareklamo sa trabaho. Mahabang paliwanag ko. Tumango at saka bahagyang umitito. Mukhang maaasahan ka. Sige, tatanggapin kita. Pero under observation ka pa lang ha? Kailangan ko kasi ng maaasahang tao dito, lalo na't madalas wala ang asawa ko. Wika nito. Masaya akong lumabas ng kanilang bahay. Uuwi ako para kunin ang ilang pirasong mga damit ko. Nagpasalamat ako sa Diyos ng paulit-ulit. Doon nagsimula ang pagtatrabaho ko kay Ma'am Bianca. Sa unang linggo, pawang puro gawaing bahay ang inaatupag ko. Paglilinis ng sahig at pagdidilig ng halaman sa hardin. May ibang kasambahay naman na nag-aalaga sa anak nitong si Chloe na 5 taong gulang. Tahimik ako, hindi palakibo, pero palaging alerto. Gusto kong patunayan na karapat-dapat akong pagkatiwalaan. Si Sir Marco, ang asawa ni Ma'am, ay isang kapitan ng barko. Halos 6 na buwan kong nasa laot siya, kaya't hindi ko pa ito nakikita. Naramdaman ko agad, sa bahay na iyon, si Ma'am Bianca ang tunay na amo. Madalas ko siyang makita sa terrace tuwing umaga. Hawak ang tasa ng kape habang nagbabasa ng magazine. Minsan nauutusan niya akong i-massage ang balikat niya kapag pagod siya.
Hindi ko iyon binigyan ng mali siya nung una. Trabaho lang. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang bango niya. Ang kinis ng balat. At ang init na dumadampi sa kamay ko tuwing nahahawakan ko siya. Ang galing mo palang magmasahe, Boyet. Sabi niya minsan. Nakabikit habang hinahaplos ko ang balikat niya. Parang sanay na sanay ka. Tanong pa nito. Hindi naman ho, ma'am. Sa probinsya ho kasi lagi po akong nagmamasahe sa tatay ko kapag sumasakit ang katawan niya galing sa bukid. Sabi ko. Napangiti siya. Swerte ko pala na ikaw ang natanggap ko. Hindi ko naman binigyan ng ibang kahulugan ng sinasabing iyon ng amo ko. Pero doon ako nagsimulang kabahan. Pero may halong lihim na kasiyahan. Lumipas ang mga linggo. Unti-unti kaming nagiging malapit ni Ma'am Bianca sa isa't isa. Minsan sabay kaming nag-aalmusal at nagmemerienda. Naging mas madalas ang kwentuhan namin. Naikuwento niya na minsan nakakaramdam siya ng lungkot kasi wala si Sir Marco. Hindi biro ang maging asawa ng seaman, Boyet. Bulong niya minsan. Laging malayo. Lagi akong mag-isa rito. Malayo ang tingin na sambit niya. Matyaga akong nakikinig. Hindi ako sumasabat. Pero sa loob-loob ko, nagsisimula akong magtaka kung bakit. Isang hapon, nadatnan ko siyang umiiyak sa sala habang hawak ang cellphone niya. Nilapitan ko siya na may pag-aalangan. Ma'am, ayos lang ho ba kayo? Concern na tanong ko. Nagpuna siya ng luha. Wala to, Boyet. Minsan kasi nakakainis lang. Parang nakakalimutan na niya kaming mag-ina. Malungkot ang boses na wika nito. Bihira kong tumawag para kumustahin kaming mag-ina niya rito. Dugtong pa nito na may kasama ng hikbi. Gusto kong yakapin siya noon pero pinipigilan ko ang sarili ko. Hanggang sa siya na mismo ang humawak sa kamay ko. Mainit at mahigpit ang kapit niya. Parang may hinahanap o mas tamang naghahanap ng karamay na hindi niya magawa dahil wala ang asawa niya. Salamat, Boyet. At least nandito ka. Kahit papaano'y gumagaan ang dibdib ko. Sabi nito. Mula ng sandaling yun, iba na ang naging tinginan namin ni Ma'am. May mga sandali na kapag nagtatama ang mga mata namin, parang may lihim na usapan sa likod nun. Hindi na lang basta amo at boy. Nagkaroon kami ng unawaan na kami lang ang nakakaalam. May namumuong bagay na kahit bawal, hindi na namin kayang pigilan pa. Doon nagsimula ang aking tunay na kwento. Hindi ko alam kung paano ko mapipigilan ang sarili ko. Lalo na't mas lalo kaming nagiging mas malapit ni Ma'am Bianca araw-araw. At sa bawat ngiti niya, bawat haplos ng kamay niya, ramdam kong may tinutulak siyang damdamin na unti-unti kong sinusuklian. Alam kong mali. May anak at may asawang baka biglang umuwi. Ako na may isang simpleng boy lang na handang magpakahulog sa isang tukso. At ng sumunod na mga araw, yun na ang magiging simula ng mas malaking kasalanan na hindi ko na yata kayang atrasan. Mula nang hawakan ni Ma'am Bianca ang kamay ko noong gabing nakita ko siyang umiiyak, iba na ang naging takbo ng mabawat oras. Para bang hindi na lang ako basta kasambahay. May mga pagkakataon na tinatawag niya ako para samahan siya sa mga bagay-bagay na dati ay hindi saklaw ng tungkulin ko. Boyet, samahan mo ako sa grocery. Mas mabuti na may kasama ako kaysa mag-isa. Utos niya minsan. O kaya naman, Boyet, ikaw na lang ang maghatid kay Chloe sa school ha? May kausap lang akong kliyente. Hindi ko iyon tinatanggihan. Sapagkat nagpaalam na uuwi sa probinsya ang nag-aalaga sa bata. Ang simpleng tiwala niya ay malaking bagay na para sa akin. Pero higit pa roon, nagsimula siyang magbigay ng mga bagay-bagay na hindi ko inaasahan. Isang araw, matapos kong plansyahin ang mga damit niya, tinawag niya ako sa kanyang kwarto. May hawak siyang isang paper bag. Boyet, eto ang mga damit. Hindi na kasya kay Marco, baka magamit mo. Nakangiting turan nito. Napatitig ako sa branded na polo at pantalon na nasa loob ng paper bag. Hindi iyon mga luma, kundi bago pa. Ma'am, masyado po itong mahal. Hindi ko po yata bagay isuot to. Pagtanggi ko sana. Walang mahal kapag para sa'yo. Putol niya sa sinasabi ko. At saka,
Mas maganda kung presentable ka rin. Huwag kang mag-alala. Wala akong ibang iniisip kundi makatulong sa'yo. Paliwanag nito. Napilitan akong tanggapin. Pero hindi natapos doon yun. Ilang linggo pa, binigyan niya naman ako ng bagong cellphone. Para madali kang makontak kapag may inuutos ako. Anya sabay kindat. Hindi ko napigilang mamula at mapangiti. Kinuha ko ito dahil may dahilan naman talaga. Kailangan ko ito para matawagan niya ako kapag kailangan niya ako. Ang mas ikinabigla ko ay pinadala niya pa ng pera ang pamilya ko sa probinsya. Para hindi ka na nag-aalala sa kanila. Sabi ni Ma'am Bianca. Naku ma'am, hindi na po kailangan. Papadalhan ko naman po sila sa susunod na sweldo ko. Paliwanag ko pa. Napaiyak si nanay nang tumawag sa akin. Anak, ang bait ng amo mo. Huwag ba siyang pababayaan ha? Humihikbing wika ni nanay. Siguro dahil minsan lang makahawak ang inay ng ganoong halaga. Oo, mabait nga si ma'am. Pero sa likod ng kabutihang iyon, unti-unti kong nararamdaman ng isang bagay na hindi ko na kayang pigilan. Mas dumalas ang pagkukwentuhan namin. Madalas kaming nagkakasabay sa hapunan. Minsan kami lang dalawa dahil si Chloe ay maaga pa'y tulog na. Boyet? Sabi niya minsan habang nakatingin sa akin. Alam mo ba, matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganito. Pakiramdam na parang secure ako. Hindi ko man matukoy ang ibig niyang sabihin, ay nag-iwas ako ng tingin. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, ma'am. Hindi. Iba ka. Iba ang presensya mo, Boyet. Iba ka mag-asikaso. Kahit nga kay Chloe, iba ang binibigay mong atensyon. Nasasanay na ako, Boyet. Ang mga salitang yun, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko hanggang isang gabi pagkatapos kong magdilig sa garden. Nadatnan ko siyang mag-isa sa terrace. May hawak siyang baso ng alak. Halika, Boyet. Upo ka. Aniyaya nito sa akin. Umupo ako at inabutan niya ako ng isang baso. Kahit kaunti lang para makarelax ka rin. Dugtong pang sabi nito. Doon ko siya muling nakita. Hindi bilang amo, kundi bilang isang babaeng malungkot, nangungulila, babaeng naghahanap ng yakap at lambing. Malamig ang simoy ng hangin, tahimik ang madilim na paligid. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa asawa niya. Si Marco, uuwi raw siya sa susunod na linggo. Pero alam mo, Boyet, parang hindi na ako natutuwa. Hindi na ako excited. Sanay na akong lagi na lang siyang malayo, na lagi na lang akong mag-isa. Mahabang pahayag nito na may lungkot ang boses. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin, DJM. Napatitig na lang ako sa kanya. At doon niya ako sinulayapan ng matagal. Iba ang titig ni Ma'am Bianca. May ibang pahiwatig. At hindi ako manhid para hindi yun maramdaman. Hanggang sa bigla siyang lumapit. Amoy ko ang halimuyak ng pabango niya. At ang alak na iniinom nito. Iba din ang init ng kanyang katawan na tila nilalagnat. Boyet, mahina niyang usal. Sobra na akong nauuhaw. Hindi ko na kaya. Pabulong na anas nito. At bago ko pa mapigilan, inilapit at idinampi niya ang kanyang labi sa akin. Mainit, malambot, isang halik na puno ng pag-aasam at pangungulila. Natigilan ako. Pero nang maramdaman ko ang haplos ng kanyang kamay sa aking batok, tuluyan na akong bumigay. Gumanti ako sa halik na binibigay ni Ma'am Bianca. Masuyo nung una. Hanggang sa naging marahasto at punong-puno ng paghahanap. Ma'am, mali po ito. Bulong ko. Huwag mo na akong tawaging Ma'am Boyet. Sabi niya na humihingal. Bianca na lang. Sa gabing iyon, sa loob ng silid niya, binigay naming pareho ang isa't isa. Wala nang pagitan ng amo at katulong. Wala nang bawal at takot. Ang naroon lang ay dalawang taong sabik sa init at pag-ibig na matagal nilang pinipigilan. Mainit at mabilis. Sabay naming pinunan ang mga kakulangan sa isa't isa. Ang bawat haplos, bawat halik, parang apoy na matagal lang nag-aalab. Pero ngayon tuluyang lumalagablab. Bawat parte ng katawan niya ay parang sinisilaban ng apoy. Apoy na kaming parehas ang may gawa. Bawat halik ay kay tamis.
Bawat daing na lumalabas sa labi nito ay tila musika sa aking pandinig. At matapos iyon, pawisan kaming napahiga sa kama, parehong hingal at parehong nagkaroon ng agam-agam sa dibdib. Boyet, bulong niya habang nakapatong ang ulo sa dibdib ko. Hindi ko alam kung tama o mali. Ang alam ko lang kailangan kita at gusto kita. Hindi agad ako nakasagot. Ang totoo'y kailangan ko rin siya. Higit pa sa inaakala ko. Hindi ka mahirap mahalin, Ma'am Bianca. Bianca. Alam kong kasalanan ang ginagawa nating to pero handa akong magpakatanga para sa'yo. May lambing na wika ko habang hinahaplos ang mabangong buhok nito. Sabihin mo lang kapag kailangan mo ko. Dugtong ko pa. Naramdaman ko ang pagngiti nito kasabay ng pagtingala sa akin. Kinintalan ko ito ng magaang halik sa noo. At dooy unti-unti kaming ikinupo ng antok dahil sa kapaguran. DJM, handa akong magpakatanga para kay Ma'am Bianca. Pero hindi ko alam na sobra palang sakit kapag ang taong mahal mo ay nakikita mong hawak at yakap ng iba. Kahit alam kong wala akong karapatang makaramdam ng ganito. Kapag nakikita ko ang ganong sitwasyon, lalo lang umuukil-kil sa isipan ko na pagmamay-ari siya ng iba at wala akong karapatan sa kanya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami biglang nagring ang cellphone ni Bianca. Pagkatapos ng tawag, natahimik at natulala siya. Uuwi siya bukas. Mahinang sambit nito. Nanlamig ako, DJM. Parang biglang tumigil ang oras. Ang lahat ng ginawa namin kagabi, ang lahat ng nararamdaman ko, bukas ay bigla nang magbabago. Ngumiti si Bianca. Pilit, malamlam na tumingin sa akin. Boyet, simula na ito ng pagtatago ng lihim. Kaya sana, handa ka. Sabay hawak niya sa kamay ko. At doon ko napagtanto, hindi lang simpleng pagkakamali ang nagawa namin. Isa na itong kasalanang hindi na pwedeng ibalik dahil nangyari na. Hindi na ito pwedeng basta burahin dahil permanente na. Pagdating ng kinabukasan, dumating si Sir Marco. Matangkad itong tao, matikas ang tindig. Nakaitim na jacket ito na may tatak ng kumpanyang pandagat. Nung makita niya ako, tinapik niya ang balikat ko. Ikaw pala si Boyet. Salamat at inaalagaan mong pamilya ko habang wala ako. Nakangiting wika nito. Ngumiti ako ng alanganin. Walang anuman, sir. Trabaho ko po yun. Sagot ko dito. Habang nakatingin ako sa kanila ni Bianca, nakita ako kung paanong pilit ding ngumiti si Ma'am. Pero alam ko sa ilalim ng ngiting yun, parehas kami o may parehas kaming hindi mapakaling pakiramdam. Lumingon si Sir kay Ma'am Bianca at kinintalan to ng halik sa labi. Natigilan ako at napapikit. Tila may kumurot sa aking dibdib nang makita ko yung DJM. Pero hindi pa pala doon natatapos ang kirot na iyon. Sa unang linggo ng pag-uwi ni Sir Marco, halos hindi ako makagalaw ng normal. Lagi akong kinakabahan na baka may mapansin siya. Ang paraan ng tinginan namin ni Ma'am Bianca, ang mga lihim na sandali naming tinatago, ay parang kay tagal ng bawat paglipas. Minsan, habang nag-aayos ako ng mesa, biglang lumapit si Sir Marco at yumakap kay Bianca mula sa likod at hinalikan nito sa labi. Natigilan ako ng bahagya, para bang may matalim na kutsilyong tumarak sa dibdib ko. Pero si Bianca ay nagkunwaring masaya. Sa tuwing gabi, ramdam ko ang kakaibang sitwasyon. Sa kanilang kwarto, naroon silang mag-asawa. Samantalang ako, nag-iisa sa maliit kong silid. Pilit tinatanggal sa isip ang posibleng ginagawa ng mag-asawa ng mga sandaling iyon. Ibinawaksi ko iyon at iniisip ang mga sandali namin ni Ma'am Bianca. At doon ay parang tanga kong mangingiti. Samantala, tuwing wala si Sir Marco, kapag ito ay nagre-report sa opisina o nakikipagkita sa mga kaibigan niya, nagiging akin muli si Ma'am Bianca. Kami naman ang magkapiling. Isang hapong maulan. Wala si Sir Marco. May get-together kasama ang mga kaibigan.
Sa ikalawang araw pa raw ang uwi nito dahil out of town ang pinuntahan nila. Tinawag ako ni Ma'am Bianca sa kusina. "Boyet, halika muna." Sigaw nito. Pagpasok ko sa kusina, agad niya akong hinila at sinunggaban ng halik. Mapusok at tila sabik na sabik si Bianca. Miss na kita." Tila hibang nasambit ni Bianca, habang ang mga kamay ay umahaplos sa dibdib ko. Hindi ko man aminin sa aking sarili. Ipinagkakanulo ako ng katawan ko. Mabilis akong nagising sa bawat haplos ni Bianca. Ang halik nito ay sinasagot ko ng punong-puno ng pananabik at pagnanasa. Napatili ng mahina si Bianca nang buhatin ko to at ipaupo sa ibabaw ng lamesang naroon sa kusina. At doon sa mismong mesang iyon ay muli naming nilasapang isa't isa. Ipinaramdam namin ang pagkasabik. Maririing ingay ang maririnig sa apat na sulok ng silid na iyon. Nilalabanan man ang konsensya pero nananatili ang kagustuhang pagbigyan ng init ng bawat isa at pagbigyan ng tuksong mapaglaro. Lihim naming tinuloy ang aming ugnayan kahit alam naming mali. Sa bawat sulok ng bahay ay may alaala kaming naganap ni Ma'am Bianca. Paano ba naman? Sa bawat haplos at bawat pagdadaiti ng aming balat ay tila ba kami sinisilaban. Sa bawat halik, mas lalo kaming nahuhulog sa isang kasalanang walang ligtas na daan palabas. DJM, akala ko ay puro kaligayahan lang ang mararanasan ko. Dahil maingat naman kami ni Ma'am Bianca at malabong maghinala si Sir Marco sa amin. Pero yun ang akala ko. Dahil lumipas ang isang buwan, nang mapansin ko ang ilang pagbabago kay Ma'am Bianca. Madalas itong mapagod, madalas magsuka sa umaga, at mas madalas ang pananahimik niya. Hanggang isang gabi, tinawag niya ako sa kwarto. Namumugto ang mga mata niya. "Boyet, buntis ako." Naluluhang pahayag nito. Bigla ay nanlamig ako. Si Sir Marco po ba ang nauutal kong tanong? Dahan-dahan na umiling si Bianca. Hindi. Alam nating dalawa kung kanino to. Parang gumuho ang aking mundo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Isang bata. May nabuo kaming isang buhay at malinaw na aming yung kagagawan. Paano po natin itatago? Bulong ko. Halos nanginginig ang boses ko sa kaba. Huminga siya ng malalim. Wala tayong pagpipilian, Boyet. Ipapaako ko kay Marco. Anak niya ito sa paningin ng lahat. Matigas ang salitang wika ni Ma'am Bianca. Pero sa ating dalawa, Boyet, alam natin ang totoo. Malamyos na ang tinig na dugtong nito. Sabay tayo at yakap sa akin. Tahimik kong ginantihan ang yakap niya. Sabay halik sa bumbunan nito. Nang sabihin ni Bianca kay Marco ang tungkol sa pagbubuntis, halos lumundag ito sa tuwa. Salamat, Panginoon. Akala ko'y hindi na tayo magkakaroon ulit ng kasunod ni Chloe. Natutuwa sa galak na sambit ni Sir Marco. DJM. Niyakap niya ng mahigpit si Bianca. Punong-puno ng saya. Habang ako na may nakatayo at nakamasidlang sa kanila sa isang sulok. Parang binipiyak ang puso ko sa sakit. Habang pinagmamasdan ko ang eksenang iyon, naisip ko, anak ko ang pinagdiriwang niya. Anak ko ang pinagdiriwang ng buong pamilya. Pero kailanman ay hindi ko maaaring angkinin. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Kinausap ko si Bianca. Hanggang kailan natin itatago to? Hindi ka ba natatakot na isang araw mabuking tayo? Kabado ang boses na tanong ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Boyet, wala tayong ibang paraan. Kung mahal mo ako, kakayanin mo to. At kahit paano, ang batang nabuo, bunga ng pagmamahalan natin, hindi ba? Napayuko ako. Totoong mahal ko si Bianca. Pero iba ang lihim na iyon. Araw-araw akong sinusundot ng konsensya. Pilit ko na lamang pinapasok sa aking isipan na mas magiging maganda ang magiging buhay ng anak ko sa piling nila. May marangya at komportabling kapaligiran ang kalalakihan niya. DJM, sa ngayon,
Heto ako at sinusulat ko ang lahat ng ito. Umaasang may makikinig sa aking kwento. Sa kasalukuyan, nakasampa na ulit ng barko si Sir Marco. Uuwi ulit pagkalipas ng 6 na buwan. Habang wala siya, ay parang ako ang asawa ni Bianca. Ako ang umaalalay at nag-aasikaso sa kanya. Unti-unti na kasing lumalaki ang tiyan nito. Masaya ako na kahit sa ganitong sandali, ay may pagkakataon ako para alagaan ang ina ng aking anak. Dahil alam ko sa sarili ko, pag bumalik si Sir Marco, ay itsapwera na naman ako. Ako si Boyet, isang simpleng probinsyano na naging boy sa isang mayamang pamilya. Nahulog ako sa isang bawal na pagmamahalan na aking amo pa. Alam kong nagkasala ako at ngayon may bata ng bunga. Ang kapangahasan namin, bata na pinaniniwalaan ng kanyang ama na kanya, pero ang totoo ay sa akin. Araw-araw akong kinakain ng tanong, tama bang manahimik na lang ako? Tama bang hayaang lumaki ang bata na walang alam sa katotohanan? Oo, mahal ko si Ma'am Bianca. Pero tama ba na ipagpatuloy ko ito kahit malinaw na kasalanan? DJM, humihingi po ako ng payo sa mga giliw niyong tagapakinig. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, ano ba ang marapat kong gawin para sa inyo? Sana po ay hindi niyo ako husgahan. Ako ay isang tao lang rin na marunong magmahal. Ang akin lang, sa maling pagkakataon, dahil pagmamay-ari na siya ng iba. Tatanggapin ko na lang ba sa aking sarili na kailanman ay hindi magiging akin ang aking anak? Hihintayin ko ang mga advice o payo ninyo sa akin. Muli, maraming salamat po at magandang araw.